Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isang namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Gayahin ko lamang yung pagbati ng Diyos ha. Sabi niya, kapayapaan sa inyong lahat na buong sandaigdigan at sa inyong bansang kinasasaligan. Kapayapaan ang sumainyo. Alright. Yung pagbati ng Diyos yan, paulit-ulit yan. Tuwing bababa, yan ang kanyang pagbati. Kapayapaan sa inyong lahat na nanahan sa lupain, lalong-lalo na ang inyong bansang kinasasaligan. Alright, sa ayon sa aking mga narinig na bali-balita, dahil kayo rin na nagbabalita, at ang binabalita nyo ay sarili nyong kasamaan, ang inyong sariling karumihan, dahil ang Diyos mismo nangako na magliligtas na siya, malapit na ang kaligtasan at pagliligtas niya kung mayroong katarungan, hustisya at kapayapaan. Bakit walang kapayapaan? Dahil sa walang wastong hustisya na pinanghahawakan ang mga taong may posisyon sa lipunan. Unang-una na ang presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga kapitan, mga pare, mga mangangaral ng relihiyon na nagpanggap na mga pastor na hindi naman sila sinugo. So, ito ang tinatawag na kaguluhan at walang kapayapaan dahil sa pagtuturo at panghahawakan ng iyong mga posisyon na marumi. Dahil sinabi ng Diyos mismo sa akin noon pa, walang nagbago, wala, kahit na isa. Bakit niya sinabi ito, walang nagbago, kahit na isa? Dahil nung unang panahon, nung lalangin ng Diyos ang tao, nung patayin ng Diyos ng mga tao ng panahon ni Noe, pinagsisihan na niya kung bakit niya nilalang ang tao. Bakit? Dahil ang tao, ayon sa kanyang payag, ay walang anyo at walang laman. Sa Henesis Kapitulo 1, walang anyo, hindi mo may pinta kung siya'y banal o matuwid. Dahil nagbabait pala siya pag nagsasalita, pero sa loob niya pala ay tulisan at magnanakaw. Ang bait nila makitungo sa mga tao, pakitang tao lang pala yan. Yan ang sinabi ni Solomon na hari sa Juda, na huwag kang magtiwala sa tao na pag magsalita ay may kabaitan. Sabi niya, tingnan mo ang kanyang puso dahil punong-puno ng karumihan. Dahil hindi kami manghula, hindi namin makita ang iyong puso. Dahil hindi kami manghula, maliban ng Diyos na siyang manghula, gaya ni Jesucristo. Kami naman ay hindi manghula, pero mayroon kaming ilan na kasamahan na manghuhula talaga. Ngayon, sa manghula na yan, yun nagsabi sa amin ng Malacanang ay tulisan talaga at magnanakaw
Pugad ng tulisan. Ang Malacanang ay pugad ng tulisan, huwag nanakaw. At doon pasiyasat ko sa San Miguel kung totoo yun. Sinabi rin ni San Miguel na binubulsan ninyo ang pera ng bayan. Alright. Ngayon, totoo ba lahat yun na akusasyon? Ayon sa balita, totoo na. Dahil lumilitaw na Dahil natupad na yung sinabi ni Jesus na walang lihim na hindi may bubulalag. Okay na. Kaya ang lihim nyo ngayon, mabubunyag na. Na kayong nasa gobyerno, na sinabi ni Miranda, kailangan nyo lahat ay bumaba na sa posisyon dahil hindi nyo kayang panghawakan ng iyong bayan at ginagago nyo ang bayan ninyo. Ano yung ginagago? Niloloko nyo. Na gumagawa kayo ng batas at kayo rin ang pinirma sa batas dahil yan pala ang tinatawag ninyong yung confidential fund. Samantalang pinirmahan daw ninyo 2010 na batas sa sesyon ninyo ay legal. So, ang legal pala ay pagnanakaw. Ang legal, ang pagnanakaw pala ninyo ay ligaw o legal dahil binatasan ninyo sarili nyo na magkaroon kayo ng confidential fund. So, itong confidential fund nito ay legal pala sa inyo dahil yan ay ninanakaw nyo talaga. Sabi ni San Miguel at sabi ng Ama. Dahil yung Malacanang na yan talagang pugad ng tulisan at magnanakaw. So, malinaw na kayo lahat na nanahan sa Malacanang, may tungkol sa Malacanang, tungkol sa gobyerno, magnanakaw kayo talaga. Dahil sinamba nyo talaga yung alok ni Satanas. Tandaan nyo ano sabi ni Satanas? Sa mga may tungkulin gaya ni Jesucristo. Ano sabi niya? Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, gawin mo nga ang bato itong tinapay. Ay, gawin mo tinapay itong bato. Ano yung bato na yon? Hindi ba yon ang droga na ikinalat nyo ng una? Para kung kainin nyo yung droga, kahit na hindi kumakain, matatag kayo. Kahit nasa puyat, kahit nasa pagod, matatag kayo. Pag nakadroga kayo, so pagkain pala. Kaya lang, hindi nyo alam na mayroon side effect. Ito nga side effect na ito. Ang sabi yung asawa kong yubao, Lilia Banggis, ang droga, sabi niya, ay nakakasira ng utak. Okay na. At buong pagkatao ng tao. Lahat po ng mga nangyayaring mga heinous crime. Alright. Nagawa yun ng mga tao nakadroga. Yun ay hinula ng aking kabayak na naging santa. Naging santo. At ang tawag ngayon ay Santa Lilia Banggis. Galing sa Surigao del Sur, Madrid. Hindi yan inordinahan ng mga pare, pero santo talaga yan. So, ayon sa kanyang pahayag, ay totoo pala talaga na lahat na nagdroga, nangamatay yung iba. Yung iba naman, nasira ulo hanggang ngayon, Isang membro ko na asawa niya ay nagdroga. Dito sa Balos, Bulacan. Ayan inutil na talaga. Hindi na makatayo. At hindi na makakain. At hindi na makatulog. Sinusubuan na lang. Kita na, yan ang resulta ng mga droga na sinasabi ni Satanas. Gawin mo tinapay itong bato. Alright. Ano yung bato? Hindi ba yan ang sinasabi ninyo na drug? Pangalawa, noong naglupay-pay si Jesus sa kanyang pagayon ng pagpapalakas ng kapangyarihan, hindi kumain at uminom ng 40 araw at 40 gabi, sa ilang hina.
At alam ni Satanas na lahat na nanghihina na kalooban at na-stress sa kanilang pag-iisip, ang sinasabi niya sa kanila, magbigti ka na lang. Kaya marami nagbigti. May lumukso sa tulay, may lumukso sa building na mataas, at mayroong nagbigti sa kanilang bahay. Arami yan. May mga makit pa sa mga poste. Makyat sa mga poste, tapos lulundag. Ilan na nangyari yan? Alam ko, may surveyor dyan eh. Alam ko, nakalista sa inyo ang namatay dahil dyan sa droga na yan. So, dahil yan ang panunukso ni Satanas. Pag ikaw ay na-stress na, magbigti ka na lang. Yan ang sabi. Lumukso ka na. Magpatihulog ka. Mula rito hanggang doon. Dahil sabi ng anghel, sabi ng Diyos, isusugod niya ang anghel niya upang ingatan ka. Ang tanong po dito, bakit po ba nakakalusot yung mga droga? Ang dami ng mga katulisan, kapulisan. Ang tawag nga dyan May mga sundalo pa. Paano nakakalusot yung mga droga na yan? Sila mismo nga ang sumisindikato Pinapalabas na nga sa TV yan Bakit din yung binawalan yung mga TV o sine na nagpalabas ng ganito? Hinahango lang po nila sa tunay na buhay Binabago ng mga pangalan. Para sabihin nyo, pagusigin kayo, sa TV lang yon, sa sine lang yon, na hindi nyo alam na yan ay tunay na nangyari sa buhay ng tao. Dahil yan ay hinango ng mga direktor sa tunay na istorya. Sa tunay na buhay. Tunay na buhay. So, wala kayo may kakala. Sabi ko sa inyo, lilitaw lahat yan. At yung pangatlong panunukso ni Satanas, doon sa Matthew 4. 4 ba yun? 4. 4:8. Sige, basahin mo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatulog ka sapagkat nasusulat. Sa 8 na. Sa 8 na. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung bundok na yon, kasintaas ng Sierra Madre, o kasintaas ng Mayon Vulcan, at matatanaw mo ang buong daigdig. Dahil pinamala sa kanya ni Satanas yun. At anong sabi niya kay Jesus? At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Alright. Anong ibig sabihin yan? Lahat na nakita niya na kayamanan sa mga bansa, naglalakihan ng mga building, mga tower, yung tinatawag niyang condominium na napakatataas, lahat ng kayamanan na yan, sabi niya kay Jesus, ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka at sambahin mo ko. Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka sa danas. Ano po ba ibig sabihin ng magpapatira pa, magpapaalipin? Siyempre, Lord mo na siya Dahil ang inalok niya ay kayamanan ng mga bansa. Pinakita niya ang kayamanan ng mga bansa. At lahat niya na ibibigay daw kay Jesus. Kung magpatira pa siya, sambahin niya si Satanas. Oh no. Ngayon, sinamba ba niya si Satanas? Ano sabi niya? Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Alright, naglilingkod nga siya. Pero manunukso naman ang papel niya. Yun na. Anong papel niya? Tagapagligtas ba o manunukso? Manunukso. So, anong ibig sabihin dito manunukso? Tagatulak sa kapamakan. Alright. Hindi katulad ni Jesus. Hindi siya tagatulak sa kapamakan, kundi tagapayo para maligtas lahat ng mga tao. O Satanas naman.
tagapayo para yumaman ka. Gumawa ka ng panunulisan, pagnanakaw sa bayan, para yumaman ka. Parang ganon. So, ibig sabihin, ito mga nagaganap ngayon dyan sa Malacanang na pag-uusig sa mga nakaraan. Alam nyo, late na kayo. Mag-usig lang kayo. Pero nangyayari na. May babalik pa ba ninyo yon? Hindi naman nyo kayang usigin. Sana lang po ihog magningas ko ganyan. Hindi naman nyo kayang usigin yung mga gumanap ng pagnanakaw na yan. Kunyari lang, magaling kayong mang-usig. Bakit hindi nyo nausig si Gloria? Dahil nagdrama si Gloria. I'm sorry, Garcia. So, drama lang pala eh. Nalinglang na kayo. Kaya yung mga nasa Senado, magdadrama lang yan. Parang sarsuela sila pinapanood ng bayan. Sila pala'y tulisanan magnanakaw talaga. Ayon sa sinabi ng ma. O ngayon, lumitaw ang totoo. Hindi ba inayang ko yan sa mga cellphone, Facebook ko, na sinabi ng Diyos, ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw. Kaya yung pugad ng tulisan at magnanakaw yan, ba't di yung bumbahin? Ba't di yung pasabugin yung pugad ng tulisan at magnanakaw na yan? Yung po mga sundalo ang dapat tumuli dyan. Mga daming pulis eh, daming sundalo eh. Eh, paano eh? Magnanakaw din pala sila. Tingnan nyo sa pinalalabas sa cellphone, sa mga movie. Itong mga pala sundalo, membro pala ng sindikato. Ayon sa pelikula ninyo, ha? O baka ayon sa tunay na buhay, nangyayari na. Nangyayari na nga yun, no? Nagkalit-silitsin na kayo dyan sa Malacanang. Daldalan lang kayo dyan. Wala naman kayo nalilitis. Wala naman kayo naikukulong. Wala naman kayo nahatulan. Hindi lalong-lalo na si Miranda. Maraming alam tungkol sa inyo lahat yan. Eh, paano kung mag-demand na si Miranda? Ang tanong ko, saan magdidemanda eh? Saan siya nila, magdidemanda? Sa hukom na awag nyo leg, na tumatanggap din ng pera para masuhulan? Hindi ba sinasabi ng Biblia na huwag kang tatanggap ng suhol? Yan ang rule of law. Basahin na nga ninyo. Na Seksyon 23, 1 hanggang 7. Huwag kang tatanggap ng suhol. Ay, sa uno pala. Una. Sige, unahin mo muna yun. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin. Oh, nagbasa ba kayo ng Biblia? Nandiyan ba yan talaga rule of law? Marinig ko sa inyo tuwing magsalita kayo sa sesyon nyo, rule of law ang pinag-usapan nyo. Ako naman, hindi nag-aaral abogado eh. Pero nag-aral ako sa Biblia. Tandaan nyo, sige, basahin sa uno. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama. Alright. Na maging saksi kang sinungaling. O, yan ba ay ginagawa ninyo sa Malacanang? Nagkakalat kayo ng kasinungalingan? Nagsisisyon kayo kunwari? Pero puro kasinungalingan ang plano nyo. Eh bago naman po sila sa mga pwesto nila, nakano yung Biblia. Ako po, si Congressman ganito, nakapatong nga kamay sa Biblia. Talaga, resolution yun eh. Nagsasalita ka niya, resolution na hindi naman yun nagaganap. Nagsasalita araw ng pawang katotohanan at katotohanan lamang. Na bawal na magnakaw, bawal kayo mandaya, yung palay, talamak kayo mandaraya. Anong klaseng mga resolution na yan? Itapon na nila yung Biblia nila doon sa Senado at Kongreso. Wala naman pala silbi yung hawak niyong Biblia na yan. Palamuti lang pala.
O sige, basahin mo ba yung Estudo 23? Yan ang rule of law na tinutukoy ng Diyos. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama. Alright. O, hindi ba marami kayo sa Senado? 24 kayo lahat na senador. Bakit kayo nagsunuran sa karamihan para sundin ninyo ang masama? Nakipagkayari kayo sa kapwa nyo masama at inayunan nyo masama. Yan ba ang rule of law? Kagaya lang po ng pagpirma nila sa yung batas na 1869 na lahat na halos ng mga senador pumirma. Kaya nga. So, ibig sabihin yung Kongreso, malinaw talaga na pugad ng tulisan at magnanakaw dahil hindi kayo lumalakad sa rule of law. Sige, tuloy mo yung 23. Ni huwag mo ring kikilingan ng dukha sa kanyang usap. Ano yung dukha? Lahat na walang alam sa batas. Ha? Ulitin ko lang po sa dos. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap ng kiling ay sa karamihan O, upang yan ang sirain ginagawa ang nyo, kahatulan. Senado. Puro kasi nangalingan. Kinikilingan nyo ang masama. Kaya nga po upang sirain daw ang kahatulan. Ayan nga. Hindi ba nangyayari yan? Sige, tuloy mo ba masa? Ni huwag mo rin kikilingan dukha sa kanyang usap. Kung yung masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala ay tunay na ibabalik mo sa kanya. O, see? Kung natunay na wala siya na pera sa bangko, ninakaw ng mga sindikato sa bangko, kamo kayong, anong tawag diyan? Yung insurance. Ang daming namatay. Pag kinuha na ng insurance, Wag mo wala pong- na, nakuha na raw. Wag mo na pong ilayo sa mga seniors na lang na tatanggapin sana ng mga matatanda na Talaga? bakit kakawala. Yung mga senior citizen fund na sinasabi ninyo, pinipili lang pala ninyo, binibigyan nyo kung sino yung mayaman, siya tumanggap. Pero yung dukha, pinabayaan ninyo. Pero pinakamaraming hindi nakatanggap yung mga Dukha nga. sundalo nung araw, yung mga World War II veterans. Talaga. Kaya kayo nga talagang tulisan at magnanakaw, sabi ng Diyos. Maliwanag ha, Hanggang sa dahil yung nagkamatay. rule of law ng Diyos, hindi niya sinunod. Okay, tuloy mo. Kung yung makita ang asno ng napupot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan, pati ng may-ari niyon. Alright. Kung halimbawa nagkaroon ng kaso ang isang tao at mabigat na kaso, ba't di nyo tulungan para makalpas siya? Wala rin panlagay eh. Wala kayong pakialam sa kapwa nyo. Basta kaso niya, pananagutan niya. Wala rin panlagay. Puro kayo lagay. Saksakan na kayo ng daming lagay. Lagay-lagay pa. Eh, si Miss Lady Min nga daw Di eh. tama yung sinabi ng Espiritu. Ha? Ginagawa niyong negosyo ang krimen. Si Miss Lady Min nga lang daw po, sabi niya dati, makikipag-usap lang kay BBM. Eh, hindi siya makalapit kay BBM hanggat walang lagay. So, yan ba ang batas? Pag wala kang suhol, hindi mo makausap presidente. Ano ba kasi ang presidente? Hindi ba lingkod bayan yan? Tapos, Ano, lingkod bayan. lingkod bayan, bamera pala. Eh, baka po gawa lang ng mga aso niya. Eh, gawa na lahat yan. Sindikato sila lahat. Di ba maliwanag yung sinabi? Pugad ng tulisan at magnanakaw ang Malacanang. So, ito sinabi ko. Ay kung magbadala ako na mag-uusig yan, hindi si Tolpo, hindi si
Pautsip Agosta. Ang dadaling ko yan ay banal na espiritu na siya si San Miguel Arcangel na umusig sa inyo. Papayag kayo? Nagtiktik ang butiki. Dahil yan ang taga-usig ng kaharian ng langit. San Miguel Arcangel. Hindi abogado yan ha, na nag-aral. Arcangel yan. Alagad ng Diyos yan. Original na anak ng Diyos yan. Mga Arcangheles. Original na anak ng Diyos. Sila lahat ay tapat na naglilingkod sa tao. Walang bayad. Tandaan nyo So, ngayon, gusto nyo ganitong hukuman ng langit? Dahil ang hukuman nyo sa lupa ay palpak talaga. Walang silbi. Nagtiktik na may butiki. Ang sabi ng mga nagko-comment ngayon, niluluko raw ninyo ang bayan Pilipinas. Maliwanag ba yan? Ngayon, sabi ko sa inyo, darating tayo dyan eh. Dahil duwating na ang karina ng langit, magsisi na kayo, sabi ni Jesus. Malapit na ang karina ng langit noong panahon niya. Gayon, sa panahon natin, nandito lang karina ng langit, magsisi na kayo at magsisampalatay na kayo sa Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo, sabi ni Pablo, ay siyang kaligtasan ng bawat mananampalataya. Dahil ang Ebanghelyo ay binubuo ng batas, palatuntunan, paghari ng Diyos. Dadaan tayo sa batas at palatuntunan ng Diyos. Alright. Kung basahin natin yun, binigay niya kanina sa akin, kanina lang ang Ama mismo. Doon sa Jeremias 22:1. Jeremias Kapitulo 22. Kanina lang 2 ito ng hapon, bumaba ang Ama at kinausap niya ako. Anong sabi niya? Bibiyang ko sila na subok. Huwag ka maingay, sabi niya. Manood ka lang. Okay na niya. Sino ngayon nasusubukan? Kayo. Tandaan nyo Jeremias Kapitulo 22. Ang Juda ay binabalaan tungkol sa paghatol ng hindi matuwid. O, kita Pamagat na. pa lang. Yan, ang bigay lang niya kanina sa akin. 2:00 ng hapon. November 20. 22. 20 lang. 20 ba? November 20. 2 o'clock. 8 p.m. Kita na. Kanina Yan ang lang. binigay niya sa akin. Dahil manood lang daw ako. Huwag akong maigay. Siya ang bahala sa inyo. Tandaan nyo yan na. Ang hukuman ng langit. Sinasabi ko sa inyo. Ayaw na akong painikin. Manood lang daw ako kung malaman niya kung sino ka talaga sa inyo ang tapat sa akin at naniniwala sa akin. Alright, yung pangalawang pamagat. Pangalawang pamagat. Ang kalungkot-lungkot na katapusan ni Salyum. O, kita na. Alam mo kung sino Salyum na yan? Isang hari. Siguro sa lingkod bayan yan. Baka nahatulan siya ng kamatayan. Kasi na, katapusan eh. Ibig sabihin, tapos na ang buhay niya. Pangatlong pamagat. Ang katapusan ni Huwasim. O, kita na. Pangapat na pamagat. Ang katapusan ni Konyas. O, Puro pala katapusan to. yan ang babala ngayon sa inyo, ha? Hindi na ako hiibig. Manood lang ako sa inyo. Ibig sabihin, lilinisin na pala talaga niya. Talaga. Sinabi ko na sa inyo ng una. Butiki ha. Kung meron kayong hukuman sa lupa, meron kaming hukuman sa langit. Ang Diyos mismo ang hukom. Tandaan nyo, ha? Kaya ngayon pa man ay magsisi na kayo. Sumampalataya na kayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Yan ang binigay ko sa inyong babala. Pero yung babala niya ay nakasulat na sa Biblia noon pa ang unang panahon. Dahil yan ang hinatol niya sa mga taong naglilingkod sa pamagitan ng tinatawag na pandaraya. Alright. Sige, basahin mo yung Kapitulo 1, yung
Ganito ang sabi ng Panginoon. Ay, hindi. Yung 22:1. Ito nga po. Sige. Ganito ang sabi ng Panginoon. Bumaba ka sa bahay ng hari sa Juda at iyong salitain doon ang salitang ito. At iyong sabihin, dinggin mo ang salita ng Panginoon o hari sa Juda na naupo sa luklukan ni David. Ikaw at ang iyong mga lingkod at ang iyong mga bayan na pumapasok sa mga pintuang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsagawa kayo ng kahatulan at ng katuwiran at iligtas ninyo ang nanakawan sa kamay ng namimighati. O, kita na. Yan lang salita na yan eh. Malawak na tinutukoy yan. Sino ngayon ang inyong ninanakawan? Taong bayan. O, paano maligtas ang taong bayan kung yung bigyan ng kahatulan yung mga namamahala sa bayan? Na, tik-tik kay butik eh. Alright. So, bilang babala sa inyo, dahil mula pa sa pamumbong, pinapunta niya rito sa akin yung kasangkapan niya na hinanda ko. Dahil nagmamadali raw siyang kausapin ako. Kaya kanina 2:00, nag-usap na kami. Yan ang sinabi niya. Huwag kang iimik. Manood ka lang, sabi niya. Panuurin mo lang sila para maalaman ko kung sino talaga ang tapat sa iyo. Okay na. Dahil marami na akong sinabi. Baka hindi kayo naniwala sa aking mga sinabi. Dito ngayon malalaman kung sino talaga ang tapat sa aking mga sinasabi. Dahil wala kayong paniwala sa sinasabi ko na may hukuman kami sa langit. Ayan na, bumaba na ang hatol sa inyo. Nagsunod-sunod yung hatol ng mga hari. Tandaan nyo kayong mga namumuno, maging sa reliyon, maging sa gobyerno, mahatulan kayo lahat. Ayon sa kada susulat. Tandaan nyo So, hanggang dito na lang at dadagdagan ko pa yan. Kaya lang sinabi ko to dahil yan ay talagang kailangan maalaman ninyo ngayon para wala akong kasalanan. Kung kayo nga'y pagpapatay ng Diyos, wala akong kasalanan. Dahil pinaunahan ko na kayo, magsisi na kayo, magbago na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos. Sabi ng Jeremias din, dahil kayo ay asawa ng Diyos. Basahin po ba? Jeremias Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at 2 sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. O saan ang Sion? Noong panahon ni Moses, alam ninyo ko saan naroon ang Sion? Doon sa bundok na Sinai. O sa panahon natin, ano ang tinatawag na Sion ngayon? Yon ang kanyang kaharian. Kaya gusto niya kayong madala rito para maaralan kayo ng kabanalan, para matuto kayo matakot sa Diyos na wag nang manulisan ng magnakaw. Dahil ipangarap ko sa inyo ang 10 utos na siyang ibinigay niya sa akin upang ipatupad sa ating kapanahunan. 10 commandments. Magsamba kayo. Hindi ba sinabi ko? At mag-aral tayo ng Ebanghelyo para matuto kayo matakot sa Diyos. Huwag na kayo magnakaw pa. Huwag na kayong mambabae pa. Napakilinaw po kasi dito. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Bakit kaunti lang kami pastor dito eh. Mga 10 lang kami siguro. Marami naman pong banal na espiritu magtuturo sa kanila. Talaga? Hindi lang pastor, pati banal na espiritu ay palilitawin natin sa ating kapanahunan para matupad yung sinabi ng Biblia doon sa San Juan 14:26. San Juan Kapitulo 14. Na yan ang ibibigay niya sa iglesia niya. Dahil ang iglesia niya,
Hindi yung mga tinatawag niyo GIL, ha? Ano yung GIL? Jesus is Lord. Ano pa? INC. Iglesia ni Cristo. Alright. Hindi yan ang iglesia ni Kristo. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang mga espiritista sa ating kapanahunan. Tandaan nyo, ha? Hindi naman po kasi Iglesia ni Cristo yung talaga pangalan nila. Iglesia ni Manalo sila eh. Kaya nga, binabago lang nila dahil nabukya sila na siya Manalo na impyerno. Ayun lang. O, na-impyerno raw po si Manalo, sabi ng Kung pastor. talagang nabanal si Manalo, sabihin ko sa inyo, nakabalik na sa inyo. Kagaya ni Jesus. Nung namatay si Jesus, 3 araw lang ay bumalik na sa kanyang mga apostol at kinausap niya sila. Bakit si Manalo hanggang ngayon wala pa? Eh, ba't yung asawa ko na nabanal? Ayun o, nakakausap na namin. Meron po kasing kinukwento yung isang taga-ibang bansa na nakarating ng impyerno. Marami raw po siya mga nakita mga pastor doon. Talaga? Hindi kayo maniwala sa ula. Kung di kayo maniwala sa ula, wala kayong paniwala talaga sa Panginoong Jesucristo. Actual po yun. Wala kayong paniwala talaga sa Diyos. Dahil ang Diyos ay manghuhula. Tandaan nyo, ha? Sa anak na Diyos, Jesus, manghuhula. At kami naman ay mayroon kaming ilan na panghuhula. Tandaan nyo, ha? Alright, so, marami kong sasabihin sa inyo. Pero kung interesado kayo, tumawag lang kayo rito. At mangaral ako sa inyo ng Ebanghelyo sa ikatututo ninyo upang huwag kayong magkasala. Dahil, sinasabi ko na sa inyo, mayayaman kayo, pero maimpyerno kayo lahat. Tandaan nyo. Ito po ating huling mensahe galing po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupot sa Alam ko akin. sinasamba ninyo eh. Pera talaga. Nagsiselo sa Diyos yan. Ipinagpalit nyo siya sa pera. Sinamba nyo ang pera. Mahigit sa Diyos nyo. Na lumikha, na lumalang sa inyo. Wala kayong utang ng loob. Ano po yung sinasabi to? Na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Yun na nga. Yung mga magulang, sila yung pinuno ng bayan. Malinaw po yan ha, mga pinuno ng bayan po tinutukoy Yan dyan. ang mga magulang. Anong ginawa nila sa kanilang anak? Pinabayaan! Tinampalasan. Dami nagkamatay, milyon. Binagbigay ng katampalasanan nga sa kanilang mga anak. O, kita na. Kaya Yan lang droga. Hindi ba yan ay katampalasanan sa inyong mga anak? Yan ba vaccine? Hindi ba yan ay katampalasanan sa inyong mga anak? At yung pagnanakaw nyo sa pera ng gobyerno, hindi ba yan ay katampalasanan sa inyong mga anak? At dadalawin kayo ng Diyos ngayon. ano po ba yung pagdalaw ng Diyos? Hindi ba sinabi Aking sa inyo? dinadalaw ang katampalasanan. Pag dumalaw ang Diyos, hindi siya akyat sa langit na walang namatay. Tandaan nyo. Ayun po, napakalinaw. Nakakatakot. Tingnan nyo, dinalaw niya sa yung India. Ayun o, nayanig ang India. Hindi bumalik sa langit hanggang walang napatay. Eh kung maririnig po kasi ninyo yung mga hula at mga mensahe ngayon, sana po ay manginig kayo sa takot dahil marami po mga Wala sila. Excited sila na makita yan para mapicturan. Kabagay, naghihintay sila ng mga calamity fund. Ilang calamity pa ang hinihintay ninyo. Kaya na mamatay kayo, calamity pa rin ng Diyos nyo. Mga buwisit kayo. Sabi ng inang Berhen, lumuhod na kayo dahil dumating na ang hatol ng Diyos sa mga makasalanan. Kahit nakalamit naman, hindi kayo maligtas dyan. Tandaan nyo. Paano po yan sasama ba tayo pag sila lumuhod o sila lang? Hindi tayo sasama muna. Bahala sila. Kung ayaw nila, matagal na akong lumuluhod. 49 years na akong lumuluhod para sa inyo. Tandaan nyo ha. Matagal na po kayong nililigtas ng pastor sa lahat ng kalamidad at mga dilubyo. Dinadalagin ko na pagbabago ninyo. Dahil kawawa naman kayo.
Dahil pinakita niya sa akin ang impyerno at marami ang tao doon ay naghihiyawan ng tulong. Iba't ibang klase na impyerno. Tandaan nyo may mahulog sa butas. Malalim yung butas, kaya nang kami mo umakyat, hindi ka makakyat. Tandaan mo May nahulog doon sa tubig. Nakababad sa tubig. Nahulog doon sa tinatawag na Bartolina, madilim. Ito po ang mga nakakarating sa May impyerno. nahulog doon sa kumukulong tingga. Yan ang mamayaman. At mayroon nahulog sa impyerno. Yun, ilalagap na apoy. Tandaan nyo. Kaya maraming klase ang bilangguan sa impyerno. Yung pong mga napupunta sa impyerno, ito po yun, nasa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpuang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. O, see? Alam niyo, aklat ng buhay, yan ang registration sa pananampalataya namin. Saan daw po ba matatagpuan tong aklat ng buhay? Kay San Pedro. Kaya kung membro kayo dito sa Kaharian ng Langit, walang listahan kami ginagawa dito sa lupa. Doon sa langit, nakalistahan yung mga pangalan, nakarehistro. At sino man hindi nakarehistro ang kanyang pangalan sa Kaharian ng Langit, tandaan nyo, sa dagat-dagatang apoy na supre ang kanyang patutunguhan. Kaya ngayon pa man, habang maga, magparehistro na kayo sa Kaharian ng Langit. Si San Pedro ang naglilista yan, hindi kami. Kaya po pala mapalad ako na nung naghayag sa San Miguel, isa na pala yung pangalan ko sa nakalista Kaya sa dito aklat ng sa aming buhay. Kaharian, Kingdom of Heaven and Holy Nations of One, wala kaming registration na papel dito. Basta pumasok kayo. Ang mga banal espiritu ang nagsusulat ng membership ninyo sa langit. At yan ay mabura. Kung kayo ay maging matamad na magsimba, mabubura yung pangalan nyo. Tandaan nyo, ha? Yun na po at O sige, ganito lang. so maraming salamat po sa inyo lahat at nawa po ang papuri pasasalamat ay ating po tinataas sa ating pong dakilang Ama siya nawa.